Naipasa na sa second reading matapos amyendahan ang ordinansa kaugnay sa Supplemental Budget No. 2 ng Pasig City na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Ipinaliwanag ni Konsehal Maro Martires, chairperson ng Committee on Appropriations, Ways and Means, kung bakit inamyendahan ang nasabing ordinansa, ang mga naging pagbabago at ang mga paglalaanan ng pondo sa natitirang halos 4 na buwan ng taon. Dagdag pa dito ay inilatag din niya ang ilan sa mga programa na posibleng isagawa sa simula ng taong 2024. The proposed ordinance number 126 na galing po sa ating local chief executive na binaba through the Committee on Appropriations. The proposal is amounting to 992,266,465 pesos and 12 centavos. This is to finance yung mga priority projects, mga programs and mga activities na hindi na ilagay sa first supplemental and then dun sa annual appropriations na. May mga iba't ibang offices na kailangan ng additional na mga computers, na mga additional na mga supplies nila. Pero ang pinaka-highlight talaga rin netong supplemental budget na ito is yung mga programs natin sa engineering. If nakasubaybay rin sila dun sa page ng Sanggunian, this was reported last Monday, but the second reading was suspended for consideration kasi may mga inayos pa din mga questions during the period of interpellation ng ating City Council. So, nagkaroon ulit ng panibagong pagdinig dito kung saan in-address natin at tinawag rin natin ng Local Finance Committee natin and kasama rin ng Engineering Department and ng City Health Officer natin para masagot sa mga queries sa mga kakulangan sa gamot. Second, yung mga ongoing or mga upcoming rin natin na infrastructure projects. Kasi the process is, ilalagay nila sa investment program ito, i-adapt yun ng Sanggunian, lalagyan ng appropriations ng Sanggunian ng budget, kung magkano. Halimbawa, ang infrastructure projects, meron yung tinatawag na POW or Program of Works para may panggalingan kung magkano talaga yung aabutin noon. So tayo, kailangan makita natin yon para makapag-appropriate tayo kung magkano talaga lang yun dapat ilagay. Then after nun, dadaan siya sa procurement. Kung mapapansin rin, maraming questions doon about procurement. And then there is a prescribed period of time by law kung gaano siya katagal bago maibigay sa isang contractor or supplier ang isang project or contractor pagdating naman sa infrastructure projects. Kaya yun yung nagkaroon ng mahabang usapin pero nalinawan naman rin kung papaano ito magagawa. Kasi may dalawang class expenses dito na tinatawag nating MOOE, yung maintenance and operating expenses or yung isa yung capital outlay. Yung MOOE hindi pwedeng tumawid ng taon. Ibig sabihin, pag binudget natin ngayong 2023, kailangan ngayong 2023 magawa natin. Pag capital outlay, pwedeng tumawid. It will be classified as continuing appropriations next year. Yun yung mga assets ng city, ito yung mga malalaking infrastructure projects. So, ang naging question noon, nung first na hearing kasi, anong ipapasa natin dapat to for second hearing, papaano natin magagawa yung MOOE kung patapos na yung taon after we approve this. So, may period of time kasi ang procurement. So, what the local finance did is ibaba na lang yung mga MOOEs na yun. And then, yung mga capital outlay na lang ang iiwan. Pero yung mga immediate supplies na need ng mga iba't ibang offices, naiwan pa rin naman. Nandito pa rin sa supplemental number 2 natin. Anyway, yung kabuuan nito is available on first, yung report, kung gusto nila ng live, nandoon. During the committee hearing, nandoon rin to. After we approve this will be posted naman yung mga nilalaman nung almost 1 billion na budget. From 55 PPAs or programs, projects, and activities kung tawagin natin, naging 40 na lang siya. Yes, yun yung mga tinanggal. This is for engineering only. Kasi dito yung mga improvement ng drainages, mga flood mitigation controls, mga major improvements sa mga barangay halls, yung mga kalsada, mga major improvements ito. Kasi as much as gusto natin mag-re-asphalt, what the engineering wants and the trust is pang matagalan. So gusto natin kapag may nasirang kalsada and we have the opportunity to fix it, gusto natin i-reblock na natin siya para talagang hindi tuwing tag-ulan masisira. Although it will take time. Hindi siya agad-agad, hindi kagaya ng re-asphalting. Kung may supply ng asphalt, may kakabit agad. Kaso lang, nag-uubos rin siya ng resources ng government. Well, this is according to the city engineer. We're only relaying this kasi hindi naman namin pwedeng dagdagan to. What we can do is bawasan, masigurado na yun lang talaga yung kailangan ng budget
para makapaglaan pa sila ng additional na mga PPAs nila. After we remove yung 15 na PPAs, yung nabanggit kong amount kanina, bumaba na siya to 979,875,485 pesos and 47 cents. So ngayon, nag-special session tayo, binanggit ulit natin yung mga maiiwan na programs, projects and activities. Naipasa na siya for second reading. So hopefully, for third reading na siya on Monday sa aming regular session. Well anyway, on third reading sa internal rules of procedures naman namin, hindi ka na pwede mag-amend. Ang pwede mo na lang amendan doon is mga form and style ng konting-konti lang, and then title. Pero basically, kung ano yung nilaman ng inaprubahan ng second reading, that will be the same as a third reading, as long as the spirit of the law stands. So, anong mangyayari doon sa 15 na tinanggal? Tuloy pa rin po siya. On October po, isasubmit ng local chief executive ang annual appropriations for 2024. So, ibig sabihin na investment program, na investment plan na po yung mga 15 na natanggal. Magagawa na rin agad natin yon kasi pwedeng mag-early procurement ang ating back office kasi babudgetan naman natin yon pagdating ng October. So, as early as January or February or March, pwede na rin siyang mai-award, and then masimulan din po yung mga programs at projects na nawala po sa engineering. First, Merry Christmas sa followers ng iNews. Mauna na ako. Merry Christmas sa inyo, and then again, yung mga programs na ganito, yung mga plans na ganito, activities, pag ito'y napondohan, hindi po ito galing sa aming mga politiko. Ito po ay galing sa pera ng taong bayan na ginagamit po natin ng maayos, ginagamit natin ng tama, ginagamit natin ng transparent, and syempre kapag may hindi magamit, we are taking accountability, or we are looking for kung sino talaga ang accountable kung bakit nagkakaroon ng mga ganong problema. So, sa lahat po ng Pasigueño, sinisigurado natin dinadaan natin sa proseso at nasa mabuting kamay po ang pondo ng bawat Pasigueño. Ayan, mabuhay ang iNews. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.